So, tingnan nga natin yung kalakaran ng ng Davao Death Squad daw. Ano yung Davao Death Squad, Davao Death Squad na yan? Naging alkalde hanggang sa pagkapangulo, kakabit na ng pamumuno ni FPRRD ang kontrobersya mula Davao Death Squad hanggang War on Drugs na naging sanhi para siya ay mapusasan at ilipad pa ibang bansa. Ngayong pinangalanan ng kanyang mga kaalyado bilang kapwa-akusado, balikan natin kung ano ang naging kalakaran sa ilalim ng kanyang liderato. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Alam ng mga pulis natin, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward kung mamatay. Ayan yung sinabi ni Espinido. Patayin tapos may reward. Ang tanong, magkano yung reward na nakuha mo? Kasi isa lang siya. Sinasabi niya, patayin, may reward. Ito kasi meron silang meron silang hawak dito sa tao na to, kaya bumaliktad yan But ikaw, ito yung pumatay ng pumatay dun sa Albuera mayor, yung sa mayor ng yung mga drug lord na mayor Ito yung pulis na pumatay ron Hindi ba? So ngayon, sinasabi niya na kapag pumatay, may nasa rules yun. Meron ba kayong kasulatan tungkol doon? Meron ba email? Kasi hearsay yan kapag sinabi mo na wala kang ebidensya. Kasi pinabulaanan niya ng ibang general kasi alam ko general din to si Espinido nagsalita siya, sinabi niya meron. Ilang generals yung pinatawag dyan? Sabi wala. Kanino kayo maniniwala? Sa isa o sa 5? Yung nasa watchlist, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala. Dati na ring lumitaw ang isang police officer para kumpirmahin ang di umano'y reward system sa mga pulis kapag may pinapatay sila. As early as 2009, pinansinan ng international group na Human Rights Watch na kailangang maimbestigahan ang nagngangalang Davao Death Squad. Yun, kailangan maimbestigahan yung Davao Death Squad. Ang question, may nakasuhan ba? Since 2009, sino ang commissioner ng human rights dyan? Ang commissioner ng human rights, si Leila de Lima. Ilang taon yon na iniimbestigahan yan ng Human Rights Watch sa tulong ni Leila de Lima. Ilang beses, ang tagal niya na dyan sa Davao na nag-gather ng evidence para mapatunayan na may Davao Death Squad. Natapos siyang maging commissioner, naging DOJ secretary siya for how many years? Buong panahon ni Pinoy, siyang DOJ secretary. Nakapag-case build-up siya tungkol sa DDS? Wala. Nakapagsampa siya ng kaso? May nakuha siyang ebidensya tungkol sa sa DDS? Wala. Siya mismo umamin sa Senate na walang tao na gustong magsalita or makapagpapatunay na totoo yung Davao Death Squad. Wala. Sinabi niya mismo. Tapos pagkatapos niyang maging DOJ secretary, naging senador pa siya. Yung period na yon, yung period of time na yon, siguro more or less mga 10 taon yan. For 10 years na you are trying to find evidence, build up ng case para sa DDS. Nasa inyong kapangyarihan, nasa inyong pondo, nasa inyong makinarya, hindi nyo nagawa. Tapos ngayon, papaniwalain nyo kami na totoo yan. Anak ng tinapay yan. Walang ganyan. Kung meron yan, di sana noon pa nakapagsampa na kayo ng kaso. Nabisto na nga kayo sa Senado Na puro lang kayo halhal, puro lang kayo bintang, wala kayong ebidensya Ang tagal mong CHR, ang tagal mong DOJ, ang tagal mong senador. Congressman ka na ngayon, wala ka pa rin na isasampang kaso, ni isa, kay Pangulong Duterte, tungkol dyan sa Davao Death Squad na yan. Style bulok. Isang grupong umano'y responsable sa targeted killings sa Mindanao, kabilang ang sa Davao City. Naniwala ang grupong hindi random ang pagkamatay ng mga biktima nito at sangkot pa mismo ang mga pulis habang suportado raw ito ng mga opisyal ng gobyerno. Base naman sa tala ng ICC, 1980s pa raw may common plan ang nasabing grupo. Ang grupo raw ay hindi basta rogue vigilantes, kundi may malinaw na hierarchy at command structure kung saan kinakailangan muna ng approval bago isagawa ang pagpatay. Ang mga target ay karaniwang pinaghihinalaang drug pushers o users o petty criminals gaya ng mga magnanakaw.
Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na rin ang kalaunay nagsabing si Senator Bato de la Rosa na nooy PNP chief ay bahagi nito. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Sinabi rin ni FPR Hindi niya sinabing Davao Death Squad. Sinabi niya Death Squad. Na talagang Death Squad kayo. Kasi nga, authority kayo. You have the authority to kill yung enemy and yung mga law breakers. Death Squad yun. Hindi niya sinabi na yes, indeed, there is a Davao Death Squad and I'm leading it and these policemen are members of it. Ito yung tatak namin. Meron kaming oath of service. Walang ganun na inamin si Pangulo. Kayo naman, ito naman bilyonaryo, paka-fake news naman nito. RRD sa isang Senate hearing na inutusan niya ang mga pulis na i-provoke ang umano'y mga sospek para manlaban at nang sa gano'y may dahilan daw ang mga pulis para patayin sila. Pero sa ilang mga panayam, itinanggi ni De La Rosa ang pagiging bahagi ng Davao Death Squad. Habang sigo, muli naman hinalungkat ng netizens ang video niyang ito na naghahayag din umano ng reward system. Nabanggit rin po niya, nandyan po rin po yung reward na kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga ninja cops, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ayon sa nooy testimonya ni Lieutenant Colonel Jovi Espinido sa isang House Quad Committee hearing, may kota ang mga pulis manukhang ng di umano'y drug users at pushers. Kadalasan ay umaabot ito sa 50 to 100 households per day. Sa papel, ang tokhang daw ay dapat pagkatok sa bahay ng akusado at pakikipag-usap dito. Pero naging notorious daw ito sa operasyon na nagdulot ng madugong pagpatay. Umabot ang tokhang sa reward system na anyay pumapalo pa raw minsan ng 600,000 pesos. Alam daw ito ng halos lahat ng opisina ng PNP nationwide. Si Espinido ang nooy chief ng Albuera, ang lugar ni dating Mayor Rolando Espinosa na nooy drug suspect at namatay sa kanyang selda noong 2016 sa gitna ng isang police operation. Tingin ng ICC, si FPRRD ang nooy head ng Davao Death Squad. Tingin ng ICC, imagine na, 2009, hindi naman ICC nag-investigate noon. Mga Pilipino na yung nag-imbestiga, wala silang nakita. Wala silang nakitang affiliations, wala nakitang, as in wala talaga. Wala na isampang kaso. As in wala. Walang na isampang kaso dito, tapos biglang may isampang kaso doon. Tapos, duda nila. Siya talaga, duda. Dapat, guilty beyond reasonable doubt. Dapat meron kayong hard evidence, hindi lang mga hearsay, para mapatunayan nyo yan. And the fact na the investigation sa DDS has been going on since 2009 or even earlier than that, the fact na walang nasampang kaso, the fact na walang mga nakasuhan, the fact na walang ebidensya na umamin mismo si Leila de Lima, being siya yung pinakamatagal na tumarget sa Davao Death Squad issue na yan sa Davao, wala siyang nakuhang impormasyon. Anong impormasyon na makukuha ng ICC? So wala yan. Again, this is all politics. Ginagawa lang nila ito for optics. And para malihis ang issue, ang focus natin sa flood control scandal. Yan lang. Binuksan ulit yung ICC na yan. Pupunta pa, magpapa-excursion pa sila. Magkakaroon pa ng away dyan sa dahig. Magtatapatan pa yung mga yan. Oo, dahil gusto nilang tumaba si Bongbong at saka si Romualdez na naman at makatakas sa kanilang liability sa pinakamalaking pagnanakaw na ginawa sa bayang Pilipinas. Di umano. Ayan mga bossing, maraming salamat sa inyong pagpatnubay. Naway nagustuhan ninyo ang ating mahabang diskusyon
Maraming salamat sa inyo at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Please like, subscribe, and share lahat ng mga contents natin, both TikTok, Facebook, Instagram, and YouTube channels. Maraming salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap